Nakikita ni Rotan na marunong maghagis ng mga patalim na ito si Enshred. Isa rin ba siyang assassin? Sumagot siya sa tanong ni Enshred na nagsasabing dalawa lamang ang kanya. Labis siyang naiinggit na isa lang ang kanya, ngunit sinabi ni Rotan na huwag siyang magbiro. Dapat din niyang malaman na sa sandaling ihagis niya ang isa sa kanyang kamay, mamamatay siya. Naiintindihan ni Enshred, ngunit malalaman lamang nila pagkatapos ng pangyayari. Hindi makita ni Enshred ang kanyang mga kamay, ngunit nakikita niya ang kanyang braso. Kaya kung pananatilihin niya ang kanyang posture at handa ang kanyang mga mata, madali niyang maiiwasan ang mga daggers na iyon. Agad na napansin ni Enshred na dalawa ang sabay na inihahagis ni Rotan, kaya mabilis siyang umiwas. At naghagis ng isa sa kanya, na sumire lamang sa balabal ni Rotan. Kahit na sinabi niyang dalawa ang kanya, alam ni Enshred na malamang na mas marami pa siya, ngunit ganoon din siya. Inihagis ni Enshred ang kanyang huling dagger kay Rotan, na bahagyang nakaiwas, ngunit talagang galit na nagsinungaling siya. Inihanda niya ang kanyang patalim, at ganoon din si Enshred, nagulat na nakitang bumunot talaga ng patalim ang assassin na ito. Walang panuntunang nagtuturo sa mga assassin na gumamit lamang ng malalayong atake, ngunit ang problema niya ay hindi niya nakikilala ang atake na ito. Dahil ito ay mababa, at napakabilis, sa kasamaang palad ni Rotan, wala na itong halaga. Hinawakan ni Enshred ang kanyang kamay ng napakabilis at ipinahayag na ito na ang katapusan. Sa isang chop sa noo, tinapos niya ang miserableng buhay ni Rotan. Umakyat siya sa pader na ito sa loob lamang ng 10 pagsubok, nakikipaglaban, natatalo, at lumalakas. Hanggang sa tuluyang magtagumpay, ang mga bagay na ito ay dumating upang bigyan siya ng buhay. Tiningnan niya ang katawan ni Rotan, at binuksan ang kanyang damit, na nagpapakita ng isang balabal ng mga kutsilyo na talagang gusto niya. Pupunta siya upang magulat sa ferry commander tungkol sa nangyari. Nag-uulat siya habang suot ang parehong balabal, na nagsasabing ang lahat ng ito ay simpleng pagkakataon lamang. Nagtataka ang ferry commander kung pagkakataon pa rin na nakaligtas lamang siya na may isang galos laban sa 3 tao, ngunit sinabi ni Enshred na talagang nasa panig niya ang Diyosa ng swerte. Tinitigan siya ng ferry commander sandali, bago sumuko at sinabihan siyang bumalik sa kanyang pwesto. Ginawa niya iyon at bumalik sa kanilang tulugan ng squad, ngunit sa sandaling buksan niya ang pinto. Isang palakol ang lumipad patungo sa kanyang mukha, na ilang segundo lamang niyang naiwasan. Natural itong inihagis ni Rem, na natutuwa na nakita niyang naiwasan niya ang kanyang sorpresang atake. Tinanong ni Enshred kung nababaliw na siya, ngunit sinasanay lamang siya ni Rem, dahil may mga assassin na humahabol sa kanya. Bilang paghihiganti, bigla niyang binigyan si Rem ng mainit na bato at sinabihan itong kainin ito. Naniniwala si Rem na patatas ito sa simula, ngunit napaso ang kanyang mga kamay sa sandaling hawakan niya ito. Napansin ni Enshred na hamaba na ang kanyang buhok, kaya sinabi niya kay Christ na gupitan siya. Humiling siya ng 10 copper, sinabi ni Enshred na 5, at nagkasundo sila sa 8. Habang nagpapagupit si Enshred, sinabi niya kay Christ na mas mahal na ang kanyang singil ngayon. Wala ba siyang diskwento sa squad? Sinabi ni Christ na pumunta siya sa isa sa lungsod kung hindi niya gusto ang presyo, ngunit tumanggi si Enshred. Ang mga nasa lungsod ay hindi maganda. Patuloy na bumabagsak ang nyebe, at napansin ni Christ kung gaano kalamag. Hindi gusto ni Rem ang nyebe at lamig na sinang-ayunan ni Ragna. Naniniwala si Odin na ito ay pagsubok mula sa Diyos, at nagtataka si Enshred kung bakit silang. Lahat ay narito sa unang lugar. Iniisip din niya kung paano nakakapasok ang mga assassin sa gwardya sa hangganan, at kung kailan talaga sila pumasok. Tinanong niya si Christ kung alam niya kung saan galing sina Jack, Bo, at Rotan. Napilitang magpalista si Jack pagkatapos siyang mapatay. Nahuli siyang nagnanakaw, at ininsulto ni Bo ang isang maharlika sa kanyang harapan. Hindi makapaniwala si Rem kung gaano kagaling ang mga taong ito, at sumang-ayon si Enshred. Tungkol kay Rotan, galing siya sa isang nabigong asosasyon ng mga mangangalakal, isang mersenaryo ang kanyang propesyon. Silang lahat ay sumali noong nakaraang taon. Malamang na magkasama sila sa isang guild. Napaisip si Enshred tungkol dito. Isa lamang ang kanyang mahihinuha mula sa isang guild na iniwan ang mga miyembro nito 1 taon na ang nakalilipas. Ang guild ng mga magnanakaw.
Isa lamang itong guild sa pangalan, dahil sa katotohanan ito ay isang lugar na puno ng mga magnanakaw. Madaling makikilala ng isang miyembro ng guild ng mga magnanakaw ang buong lungsod, kaya makatuwiran ito. Tinanong niya si Jackson kung kilala niya ang guild na ito. Alam ni Jackson ang anumang bagay tungkol sa guild ng mga magnanakaw na ito, na nagtataka kung bakit niya ito tinanong. Ngunit naisip ni Enshred na maaaring may alam siya, ngunit sinabi niya na pagkatapos ng muling pagsasaayos. Naputol na ang kanyang koneksyon sa guild, kaya wala na siyang alam. Tapos na si Chris sa kanyang paggupit. Nagulat lamang si Enshred kung gaano kalakas ang pag-ulan ng nyebe, na nagpatigil kay Jackson na sabihing lalabas siya sa lungsod ngayong gabi. Alam ni Rem na sinusubukan niyang umiwas sa pagpala ng nyebe na hindi niya hahayaan. Nakita ito ni Enshred at sinabi sa kanila na dapat silang pumunta sa isang misyon. Kung sumasang-ayon sila, hindi na nila kailangang magpala ng nyebe. Agad na sumang-ayon si Jackson, pati si Chris, ngunit kailangan pa ring humingi ng pahintulot si Enshred mula sa commander ng kumpanya. Tinawag siya ni Ragnar na tamad dahil hindi man lang niya iyon ginawa, kaya silang lahat ay umatras sa loob, matiyagang naghihintay na gawin niya ito. Sinabi ni Enshred sa ferry commander na naniniwala siyang ang guild ng mga magnanakaw ang nasa likod ng mga assassin. At gusto niyang hulihin sila habang kayapa niya. Nagtinginan silang dalawa, dahil nakaramdam ang ferry commander ng kakaiba tungkol dito. Sigurado ba siyang hindi niya ito ginagawa para makaligtas sa pagpala ng nyebe? Itinanggi ni Enshred ang katotohanan iyon, bagamat hindi niya maisip kung gaano katalas ang babaeng ito. Habang ang squad ay naglalakad sa lungsod, nagtataka si Chris kung saan nanggaling ang tungkol sa guild ng mga magnanakaw. Malamang na ang tinutukoy niya ay ang Hilfen Guild, ngunit mayroon ba siyang anumang impormasyon tungkol sa kanila? Walang impormasyon si Enshred, kaya sila narito upang kunin ito. Sinabi niya kay Jackson na maghihintay sila sa bahay tuluyan habang inaalam niya kung nasaan sila. Tinanong ni Jackson kung paano niya iyon gagawin, ngunit sinabi ni Enshred na alamin niya. Hindi talaga gusto ni Chris ang utos na iyon, dahil napakalabo nito, ngunit naintindihan ni Jackson. Na nagpatigil kay Chris na isiping marahil siya ang kakaiba dito. Dumating sila sa isang bahay tuluyan, kung saan silang lahat ay may maraming pagkain. Tinanong ni Chris si Enshred kung ano ang gusto niya. Tinanong niya kay Enshred kung ano ang gagawin niya kung inosente ang mga Hilfen, ngunit wala talagang pakialam si Enshred. Kahit na hindi sila kasangkot sa mga assassin na iyon, kriminal pa rin sila, at kailangan silang hulihin ng mas maaga. Nakilala na ni Chris ang kanilang waitress, si Lisa, at may ibinulong sa kanya. Hindi ito pinansin ni Enshred, ngunit nagtataka kung nasaan na si Jackson dahil nahuhuli na siya. Kahit na mayroon siyang mga kasanayan, nagsisimula siya ng walang tunay na mga pahiwatig. Nagtataka siya kung masyadong malabo ang kanyang mga utos, hanggang sa punto na nakokonsensya siya para dito. Nakaupo si Jackson sa isang mataas na lugar, nakatingin sa paligid at hindi gumagalaw, hinahayaan ang nyebe na bumagsak sa kanya. Bigla niyang napansin ang dalawang kakaibang figura, na nagbigay sa kanya ng ideya. Tinanong ni Enshred si Chris kung kilala niya ang babaeng iyon, at sinabi sa kanya na siya si Lisa. Ang kanyang ama ay isang sapatero, at ang kanyang pangarap ay magbukas ng isang bahay tuluyan sa malaking kapital. Nagulat si Enshred sa dami niyang alam, ngunit ang alam ni Chris dahil siya ay isang mahalagang customer. Sa wakas ay bumalik si Jackson, balot ng nyebe at ginaw na ginaw, at nakita lamang ang lahat na nag-e-enjoy ng mainit na pagkain sa isang mainit na lugar. Napansin ni Enshred ang kanyang inis at sinabihan siyang kumain, ngunit naniniwala si Jackson na hindi sila dapat maghintay, at umalis na ngayon din. Ayaw ni Rem, dahil malamig sa labas, ngunit tinanong ni Jackson kung gusto niyang maligo sa kanyang sariling dugo. Ipinapangako niyang ito ang pinakamainit na bagay ngayon. Sumang-ayon si Enshred na dapat na silang umalis ngayon, ngunit lubhang malakas ang nyebe, kaya kailangan nilang mag-ingat, at umalis kapag tumigil na ang pag-ulan ng nyebe. Tumingin si Enshred sa bintana ng halos 5 segundo, at pagkatapos ay sinabi niya na hindi ito titigil. Kaya dapat na silang umalis. Tinanong ni Chris kung hindi ba niya sinabi na maghihintay sila, ngunit naging maingat na si Enshred. Habang naglalakad sila sa mga slum, napansin sila ng 2 pulubi, at bumunot ng kanilang mga dagger,
sumugod sa grupo na may pagpatay sa kanilang mga mata. Agad na bumaling si Rem sa kanila na may ngiti, at pinukpok ang isa gamit ang kanyang palakol, bago pinukpok ang isa pa gamit ang kanyang kamao. Tinanong ni Rem si Jackson kung ito ba ang kanyang mga kaibigang daga, at naniniwala si Chris na galing sila sa Hilfen Guild. Natuklasan ni Jackson ang pasukan sa kanilang tagwan, ngunit tila nakakandado ito. Sinabi ni Oden na lumayo siya ng kaunti dahil magalang siyang kakatok para sa kanila. Tinaas niya ang kanyang kamao at kumatok ng isang beses, nagulat na nakitang mahiwagang bumukas ang pinto. Nagtataka si Rem kung anong uri ng katok ito, ngunit walang pakialam si Enshred, basta bukas na ang pinto. Habang papasok sila, tinanong ni Rem kung ano ang itatanong niya sa kanila, ngunit sinabi ni Enshred na dapat muna nilang supilan ang mga ito, pagkatapos ay magkakaroon sila ng oras upang mag-usap. Patuloy silang papalapit sa pinto, at alam ng mga nasa loob na paparating si Enshred. Alam ng leader na magiging mahirap ang pag-uulat ng kanilang kabiguan, kaya dapat nilang asikasuhin siya mismo. Nagtataka ang isa sa kanila kung okay lang ba, dahil kasama niya ang kanyang squad, ngunit bago pa man sabihin ng leader na sila ay mga walang kwenta, muling kumatok si Oden, ngunit sa pagkakataong ito gamit ang kanyang paa. Agad na sumugod si Rem upang patayin silang lahat, ngunit nagsimula na si Enshred sa kanyang talumpati. Ang mga hindi pa nakakapatay ng mahihina, ang mga maaaring sumuko, at ang mga hindi gustong mamatay, ay dapat ibaba ang kanilang mga armas at tumawid sa linyang ito. Ang lahat ng iba pa ay papatayin. Tinanong ni Rem kung bakit hindi pa nila pinapatay ang mga ito ngayon, ngunit gusto lamang ni Enshred na magmukhang cool, at naniniwala siyang cool siya. Hindi makapaniwala ang leader na isang hamak na sundalo ay nangangahas na utusan sila, at sinabi ni Oden sa kanya na nababalot sila. Ng kanilang mga demonyo, hindi sila makikinig hanggang sa pilitin sila. Kaya gumamit na lamang si Enshred ng dahas, at hiniling na lumapit ang pinakamalakas sa kanila. Gusto ng leader na mangyari ito, at sinabi sa kanilang pinakamalakas na swordsman na si Wyvern na gawin ito. Bumunot siya agad ng kanyang patalim. Nagtataka siya kung mahaharang ni Enshred ang kanyang patalim, dahil hindi pa siya natatalo kailanman. Ngunit habang siya'y nagsasalita, bigla siyang sumugod, ngunit nailihis ni Enshred ang kanyang patalim at nasaksak si Wyvern sa balikat. Ito ay isang bagay mula sa pamamaraan ng espada ng mercenaryong Valen, ang sumaksak habang nagsasalita. Dito siya nahihirapan dati, ngunit nalagpasan niya ito ngayon. Naniniwala si Enshred na hindi na niya kailangang makipaglaban pa kung ito na ang kanilang pinakamalakas. Bibigyan niya sila ng isang huling pagkakataon. Sumuko sila o mamatay. Tiningnan siya ng kanyang squad ng walang impresyon, lahat sila ay naniniwalang nagpapanggap lamang siyang cool. Isa sa kanila ang naghagis ng kanyang armas at sumuko, dahilan para tumalon ang pinuno at tangkaing saktan siya. Ngunit bago niya ito mapatamba, naghagis si Enshred ng kutsilyo sa ulo nito, na agad nitong ikinamatay. Hindi makapaniwala si Rem na inakala niyang cool ito, habang naniniwala naman si Oden, at namamangha si Chris. Iniisip ni Jackson na hindi na masama. Habang si Ragna ay nakakaramdam ng pag-iwas, tulad ni Rem, alam ni Enshred na malamang na mukha siyang cool, ngunit ito ang dahilan kung bakit sumuko at lumuhad ang lahat ng magnanakaw. Nagtataka si Rem kung ano ang dapat nilang gawin. Mas mabuting patayin na sila ngayon. Dahil maaaring magdulot sila ng gulo muli, isa sa kanila ang nagmamakaawang huwag silang patayin. May mga tao rito na may mga inang may sakit at mahihirap na pamilya. Naniniwala si Enshred na hindi nito pinapawalang sala ang kanilang mga krimen, kaya sinabi ng lalaki na kung kailangan niyang pumatay ng isang tao, siya na lang ang patayin niya, dahil siya si Hilfen. Nagulat si Enshred, kaya siya pala ang amo, at hindi yung brutong iyon. Itinanggi ito ni Hilfen. Ang lalaking iyon nga ang amo, ngunit hindi rin siya si Hilfen. Siya ito. Lubhang naguluhan si Enshred, kaya ipinaliwanag ni Chris na pinangalanan nila ang guild sa mga random na tao ng sadya. Kung magsimula silang habulin ng batas, maaari nilang iwanan ang taong iyon at tumakbo. Ipinaliwanag ni Hilfen na ang kanilang amo ay isang masamang tao, sagad hanggang buto, ngunit ang iba ay hindi ganoon. Muli, kung gusto niya ng dugo, maaari niya itong makuha. Sinimulan siyang ipagtanggol ng lahat ng nasa paligid niya, dahil mabait si Hilfen,
At ang ilan sa kanila ay humiling pangang patayin na lang sila sa halip na si Hilfen. Hindi makapaniwala si Rem na papatayin sila ni Enshred. Hindi niya inakalang ganito siya kasama. Sinabi ni Enshred sa kanya na tumahimik siya. Siya ang unang nagmungkahi na patayin sila. Sinabi ni Hilfen sa kanila ang tungkol sa kayamanan ng guild. Nasa tagwa na ang lahat kung papayagan nila silang mabuhay. Nagsimulang ngumiti si Chris dahil alam niyang may kasamang malamig at matigas na mga barya. Itinuro ito ni Hilfen sa kanila, ngunit kailangan muna nilang hanapin ang susi. Pinatunayan ni Oden na mali sila sa pamamagitan ng dahan daw ang pagbukas ng pinto, kaya sinabi ni Enshred sa kanyang squad na kunin ang kahit anong gusto nila. Agad na nakahanap si Rem ng thermal leather, na sobrang init, ngunit nagtataka si Ragna kung gaano ito kahalaga. Nakahanap din si Enshred ng isang piraso ng nababaluktot ngunit matibay na baluti, na hindi naman masama para sa kanya. Kinuha ni Chris ang kanyang atensyon at sinabing dapat nilang sakupin ang guild na ito. Tinanong ni Enshred kung talagang hinihiling niyang maging magnanakaw siya, na siyang gusto ni Chris, ngunit isang magnanakaw na hindi pumapatay. Kahit napabagsakin nila ang guild na ito, sa loob ng 1 o 2 linggo, nilito ang isa pa sa lugar na nito. Kaya kung ganito ang sitwasyon, dapat nilang gamitin ang taong ito bilang isang tao-tauhan para patakbuhin ito. Nararamdaman ni Enshred na ang lahat ng ito ay masyadong maginhawa, kaya tinanong niya kung ano ang sinabi niya sa babaeng iyon, dahil kakaiba na ang lahat ng mga miyembro ng guild ay nagtipon dito. Nagulat si Chris na napansin niya. Kung papayagan niya, bibigyan niya siya ng buwanang bayad na krona, at mangangalap din siya ng impormasyon. Hindi naman talaga ginagawa ito ni Enshred para sa pera, ngunit hindi naman ito makakasama. Pinayagan niya ito, kaya sinabi ni Chris kay Hilfen na mula ngayon, ang kanilang guild ay hindi napapatay. Aayusin nila ang masasamang tao at ipapadala sila sa bilangguan, habang dahan-dahan nilang binabago ang organisasyong ito. Sinabi ni Hilfen sa kanya na mamamatay silang lahat kung hindi nila bubuwagan ang guild. Ang kanilang amo ay nagtatrabaho para kay Aspen at kinukuha ang kanilang pera. Tuwing tagsibol at taglagas, isang Polaka ang dumarating upang suriin ang organisasyong ito, at kung matanto niya ang nangyari, hindi niya sila basta-basta palalayain dahil ang mga Polaka ay mga halimaw. Sinabi ni Chris sa kanya na hindi sila dapat mag-alala. Mayroon din silang sariling mga halimaw pagkatapos ng lahat. Naniniwala si Enshred na dapat na silang bumalik dahil nakumpleto na nila ang kanilang layunin. Ngunit tiningnan siya ni Rem at nagtataka, tapos na ba ang iba sa pagpapala ng nyebe? Naniniwala rin si Ragna na mayroon pa silang hindi tapos na gawain, at gusto ni Oden na magnilay at mang-aral ng salita ng Diyos ng kaunti pa. Naniniwala rin si Jackson na mayroon siyang dapat gawin, kaya babalik siya bukas ng umaga. Naiintindihan ni Enshred at humihingi ng paumanhin. Hindi niya napansin na lahat sila ay abalang-abala. Kinabukasan, iniulat ni Enshred ang pagbabalik ng kanyang squad. At pati na rin ang katotohanang winasak nila ang guild ng mga magnanakaw. Tinanong ng ferry commander kung nag-enjoy ba siyang lumiban sa pagpapala. Ngunit walang ideya si Enshred kung ano ang sinasabi niya. Narinig niyang gusto niyang makipagdulo, kaya dapat silang magsanay ngayon din. Tinanggap ito ni Enshred, ngunit sa sandaling tangkain niyang bunutin ang kanyang espada, natamba siya. Sinabi ng ferry commander na bumangon siya, ngunit nang tangkain niyang pulutin ang kanyang espada, muli siyang pinatumba nito. Namangha si Enshred sa nipas ng espada nito. Halos parang latigo. Nagpatuloy ito hanggang sa hingal na hingal si Enshred, na nag-iwan sa ferry commander na naguguluhan. Nakita niyang tumugon agad ang lalaking ito, halos parang galing siya sa hinaharap. Ngunit ngayon, kumikilos siya na parang isang ordinaryong sundalo. Hindi niya talaga alam kung sino siya, ngunit totoo pa rin na sinira niya ang spell na iyon, at pinabagsak ang 4 na assassin. Nakita niyang umuulan na naman ng nyebe, kaya babantayan niya ito, sa pagkakataong ito ng mas masigasig. Naniniwala si Enshred na siya ay kahabag-habag. Sobra siyang nagsanay sa espada, ngunit wala siyang nagawa gamit ang kanyang mga kamay. Sa wakas ay napagtanto niya kung ano ang kulang sa kanya. Isang bagay na nangangailangan ng paggamit ng katawan at mga paa, iyon ay ang martial arts. Pinuntahan niya si Oden habang ito'y nagsasanay, na nagsabi sa kanya na ang pinakamahalagang batayan ng martial arts ay ang sanay na pangangatawan.
Tiningnan siya ni Enchred habang humihiling na malaman kung sino ang bumunot ng buong puno, ngunit sinabi ni Oden na mayroon siyang paraan ng pagsasanay na itinutulak ang katawan sa sukdulan. Ito ay tinatawag na isolation method, na magiging masakit, hanggang sa punto na para na rin siyang patay. Sinabi ni Enchred sa kanya na ito ang kanyang espesyalidad, ngunit pagkatapos gawin ito ng ilang panahon, parang babagsak ang buo niyang katawan. Sinabi ni Oden sa kanya na ang pangunahing prinsipyo ng isolation technique ay overloading. Lumalakas ang kanyang mga kalamnan habang napupunit ang mga ito. Halos hindi makatayo si Enchred, ngunit naniniwala si Oden na kaya niya itong gawin ng hindi bababa sa 10 segundo. Nakikita niyang ito na ang kanyang limitasyon. Tinanong din niya kung hindi niya pinagsisisihan na hindi siya nagsimula ng mas maaga, dahil kailangan niyang palakihin ang kanyang katawan ng matagal bago siya makapag-aral ng maayos ng martial arts. Walang panahon si Enchred para magsisi. Ang nakaraan ay nakaraan, at ngayon ay iniisip lamang niya ang kasalukuyan. Kung hindi niya malalagpasan ang unang hadlang at malamang na mababaliw na siya. Pinakiusapan ni Enchred si Oden na turuan siya ng iba pa habang ginagawa niya ito, na namamangha sa kanyang kasipagan at etika, ngunit iyon ang dahilan kung bakit niya ito iginagalang. Habang siya'y nagsasanay, masigasig siyang pinapanood ng Panther, nakikita ang pagsisikap na ginagawa niya. Nang gabing iyon, pumasok si Enchred sa loob na bagbog, na nagpataka kay Rem kung may nangbubuli ba sa kanya. Ngunit nagsasanay lamang siya, habang siya'y nakahiga, humiga rin ang Panther sa tabi niya, na nagtulak kay Rem na sabihing kailangan na niya itong bigyan ng pangalan. Tinangkang pangalanan ni Enchred ang Panther na Heather, o Blackie, ngunit hindi ito tumugon. Iniisip ni Enchred na Blackie Blue, na lubhang kinasusuklaman ng Panther, na uunawaan ito ni Rem. Ang mga pangalang iyon ay dapat ituring na pang-aabuso. Akala ni Enchred na cute ang Blackie Blue, ngunit kailangan na niyang mag-isip ng pangalan dahil mananatili na ito. Pagkatapos makatulog, nagising si Enchred sa isang mystical na kaharian, na nagpaalala sa kanya sa Bankiro, ngunit hindi ito mukhang kanyang lugar. Biglang lumitaw ang isang babae sa likuran niya, at isang bagay lamang ang sinabi niya sa kanya. Ang pangalan niya ay Esther. Nagising si Enchred mula sa panaginip, at nakita ang parehong babae sa tabi niya sa kama. Natural siyang nahihiya, ngunit binati lamang siya ni Enchred ng magandang gabi. At niyakap siya ng mahigpit. Kinabukasan, bumalik sa normal ang lahat, at tinanong ni Rem kung aalis na naman siya. Hindi ba masakit ang katawan niya mula kahapon? Magaan ang pakiramdam ni Enchred, ngunit iyon ay dahil ginamit ni Esther ang kanyang mahika sa kanya. Kailangan niya ang lalaking ito upang palayain siya mula sa kanyang sumpa. Hindi niya maaaring hayaang mamatay ito habang nagpapagulong-gulong siya ng kanyang katawan. Tinanong ni Rem kung nakipagkita siya sa pari o kung ano. Sinabi ni Enchred na nanaginip siya tungkol sa isang babae. Nagulat si Rem dahil hindi niya ito inakalang isang taong mangangarap tungkol sa mga babae. Ngunit kamusta siya? Nag-isip si Enchred, at sinabing maganda siya. Natutuwa si Esther na maayos ang kanyang mga mata. Karaniwan sa mga mage ang mag-explore ng mahika at kaalaman, at sa kanyang paghahangad sa mga bagay na iyon, nasumpa siya at naging isang halimaw, ang kanyang mga kapangyarihan ay nakatali. Naglalakad-lakad siya sa mga bukid isang araw, ngunit bigla niyang naamoy ang isang sumpa, na nagdala sa kanya sa lalaking ito. Ipinagpatuloy ni Enchred ang kanyang pagsasanay habang pinapanood siya ni Esther, ngunit napansin niya ito at hindi sinasadyang tinawag siyang Blackie Blue, na lubha niyang kinasusuklaman. Ang kaharian ng mahika ay apektado ng kapangyarihan ng mga pangalan, kaya kung walang ingat siyang tinawag sa ibang pangalan, ang kanyang mga kapangyarihan ay hihina ng hihina. Ginamit niya ang natitirang kaunting kapangyarihan niya upang sabihin ito kay Enchred, ngunit nagkamali siya. Maaari lamang siyang magpasalamat sa Diyos na medyo mapurol ang lalaking ito, ngunit nakikita niyang nasa ilalim ito ng sumpa. Hindi pa ito tumatalab, ngunit mas malakas ito kaysa sa kanyang dinaranas. Ang kanyang sumpa ay dahan-daang tumutunaw sa mas mahihinang sumpa. Kaya kung sasama siya sa tabi nito, tuluyan niyang mababawi ang kanyang mystical na kapangyarihan.